Na raw ang mga taga-Cainta Rizal sa pagbaha tuwing tagulan. Kaya naman maaga pa lang nakakaisip na sila ng iba't ibang diskarte para makaraos. At nakatutok live doon po sa gabing ito si Cara David. Cara. Yes, Mike, lubog sa baha ang lahat ng 7 barangay sa Cainta, Rizal. Ayon po yan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Karamihan doon sa mga tinatawag na severely affected ay yung mga subdivision sa gilid ng mga major highways. Abot bewang at dibdib yung tubig sa loob mismo ng mga subdivision. At halos lahat ng major roads sa Cainta hindi na passable to light vehicles. Tanging mga dump truck at 6x6 trucks na lamang ang nakaka-penetrate sa loob ng Cainta at ito rin yung ginamit ko kanina papasok ng trabaho. 7 taon na akong nakatira sa Cainta, Rizal at tuwing may malakas na bagyo, nasanay na kami na nagmimistulang ilog ang ilang kalsada dito. At para makalabas at makapasok sa trabaho, natuto na rin ang mga residente na dumiskarte. Sa subdivision namin sa Philinvest East, bayanihan ng estilo. Ilang residente ang nagpahiram ng kanilang truck para isakay ang mga tao. Sayang si Sheila. Sa Vista Verde Subdivision naman kung saan mas mataas ang baha, natuto na ang mga residente na gumawa ng kani-kanilang bangka. Merong gawa sa styrofoam, pinagkabit-kabit na salbabida at maging sa puno ng saging. Opo. Ano bayad dito sa saging boat mo? Minsan 50, minsan 100. Ang tawag dito banana boat. Opo. Si Romel Tolentino ay isang tricycle driver. Palibhasa'y walang pasada kapag baha, naisipan niyang magpagawa ng sarili nilang bangka para gamitin pagtawid ng mga residente. Bakit po may ganito kayong bangka? Ma'am, pang ano rin po, pang sarili, tapos pang hanap buhay. Lagi po nabahan ito ang taon-taon. Kaya Gumawa na po ng bangka. maging ang malawak na Marcos Highway hindi nakaligtas sa baha. Ang isang bahagi nito abot tuhod ang tubig. Ilang motorsiklo tuloy ang tumirik kaya naisipan ng ilan na gumamit ng balsa para isakay ang mga motorsiklo. 50 pesos ang singil kada tawid. Noong nakaraang taon, itinaas at nilapara ng DPWH ang Marcos Highway. Nakatulong ito para maibsan ang baha sa Cainta. Pero ang problema, napunta naman ang tubig sa mga subdivision sa paligid ng highway. Naging catch basin ang mga subdivision. 20 taon nang nakatira sa Philinvest East si Weng Manalastas. Noon daw, hindi naman bumabaha ng ganito sa Cainta. Nung naayos yung Marcos Highway, I think the water are pumupunta na sa subdivision. Kasi masyadong mataas na yung Marcos Highway. Yes, oo. And I think the creek yata rito, there's too much subdivision na nakakonect. Hindi niya na kaya yung creek na rito, hindi niya na kaya yung volume ng water. Ilang urban planners na ang nagsabi sa kada kalsada at subdivision na itayo, posibleng may ilog o daluyan ng tubig na nasasakripisyo. Paniwala ng ilang residente, marahil pahiwatig ito sa atin na ang daan tungo sa kaunlaran dapat laging isinasaalang-alang ang kalikasan. Yung volume ng water, wala nang madaanan. Kasi natayuan na ng subdivision. Yung ibang pinatay nila eh. Yung ibang mga rivers, yung creek nila. So, kaya ganun din. Mike, ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, catch basin talaga ng mga areas katulad ng Antipolo at iba pang mga lugar sa Rizal, itong Cainta. Kaya naman talagang binabaha itong lugar na ito. Sa ngayon ay medyo tumila yung ulan dito sa Cainta. At ayon sa MDRRMC, kung magpapatuloy yung ganitong klaseng panahon na hindi masyadong malakas yung ulan, inaasahan nila in 4 to 6 hours magsusubside na yung baha dito. That is kung hindi magkakaroon na naman ng magdamagang ulan. Mike. Maraming salamat, Cara David.